Kita po namin sa Ebanghelyo ngayon ang dalawang pagpapagaling ni Jesus. Well, usually, along the way, ay sabihin yung babae na 12 taon ng dinurugo sa pamutan niya sa anak ni Jairo na may sakit at hinihingi ni Jairo na ito ay pagalingin. Na hindi po ay kapistahan ni San Blas at hinihingi natin mamaya meron tayong blessing of throne. Humingi tayo ng kagalingan. Alam nyo, sabi ko nga sa amin ay palagi kong binabanggit na iwasan natin yung pagpupunta sa mga albularyo. Bahagi ko sapagkat sabi nga, ang iba kumisan kasi ay sabi nga ay walang pera kaya sa albularyo lang napupunta at yung kagustuhan na gumaling. No? Pero bahagi yun na kung saan ay makikita po natin na bakit ito? Kasi baka hindi natin nakikita yung kapangyarihan na kaakibat ng ating pananampalataya. No? Sabi nga natin, iba't ka pa mag-aanak sa iba, mayroon naman tayo. Pag hindi natin nakikita, siguro, ano nga, baka mamaya, baka hindi tinuturo. Kaya tinuturo ko sa inyo. Kasi baka sabihin ng Diyos, hindi mo naman tinuruan yan. Ay bahagi ho. Baka pagkakataon na yung ating simbahan ay simbahan na tawagin na natin ni Alin ay isang pananampalataya na kakibat din dito yung Alin. Yung pagpapagaling sa mga may karamdaman. Kasi yung dulot na yung sasiyalin, pagliligtas, hindi lang mo yung ating ginagawa na healing session tuwing right after ng Christmas. Ngunit makikita natin higit sa lahat sa sabi natin, may mga healing priest. Bahagi ho. Pero sabi nga natin, ay pwede tayong pumunta ron. Pero normally, saan? Ay sa sakramento ng banal na pagdiriwang ng misa. Bahagi ho yun. Hindi namin nakikita yung kahalagahan ng pagdiriwang ng misa. Ito ay nagdanais natin, iligtas tayo. Kasi ito naman kumulusin. Yung dahilan kung bakit sa Jesus sinapalit sa daigdig na ito, bigyan tayo ng kaligtasan, katawan, at kaluluwa. Ay yung ating katawan, para ilayo tayo sa sakit, yung kamatayan mo, wala tayong magagawa doon. Kasi kung oras mo na, nais ng Diyos na kamatayan, nandun ka na, okay lang. Yung sakit, mahirap naman na matagal kang nakaranay sa sakit. Ibig sabihin, ay kung pagagalingin ka, hindi dudulog natin na pagalingin tayo ng Diyos. Kasi kaakibat to, yung ating pananampalataya ay kaakibat ng ano, pagaling ng bahag pagkakataon mo yun, ay kuminsan sinasabi nino natin na ay yung mga nagpupunta sa albularyo, walang mawawala. Marami yung nawawala. Anong nawawala? Yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kapag yung mga albularyo may santo ninyo, may
crucifix, mayroong Nazareno. Ano ka namang nilagay ni si Lucifer? Hindi ka nababalik yan. Ang tawag na natin na mayroon, syncretism, ginagamit yung ating pananampalataya na masabihin natin sa Diyos din galing yan. Pero ang tanong ko, ito kalimitan ang tanong ko, mayroon ba kayong nakita na albularyo o manggagamot na nagsisimba pag-araw ng linggo? Wala. Na hindi mo makita pumapasok na sa simbahan. Bahagi ko yun. Pero sana makita natin na yung mismong ating pananampalataya sa biyaya ko ng mga sakramento, katulad ko ng sakramento ng banal na pagdiriwang ng misa. Yan mamaya sabihin natin bago tayo pagkumunyon. Ano yung sabihin natin? Pag sinabi ng Pangito, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan, anong pinagpangin natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yung misa, sakramento yan. Yung healing na ginagawa natin right after the first Mass, ang tawag natin yun ay sacramental. Ano yung mas mataas? Sakramento. Saan pa? Yung sa hindi lang mo, kasi hindi lang mo ngayon na mayroong healing tayo gawa ni St. Blas. Pero every Mass is a healing session. Saan pa? Yung pagpapayo na namin sa mga may sakit. Bahagi yun. Na makita natin na kung hindi na yung mga kapatid natin natin kung sa kanilang gitna ng kanilang karamdaman, pagagalingin sila ng Diyos para makapaglingkod pa sila, ay pagalingin sila kagad ng Diyos. Kaya sabi na natin, ini-invite din natin yung mga tao nag-a-undergo na major operation na magpapahin ng langis. Kasi marami for early recovery. Kasi inoperahan ka, malakas ka, napakahirap mo ng recovery, napakahirap ilumin ng suka. Ay swerte mo na kung buwan nakakabutin. Yung iba ay talagang pinapahinga ng isang taon. Kasi sugat yan susugatan ka. Kasi tawag natin dito, surgery yan. Pero ilan pang mga sakit. Napakahalaga ko yun ang huwag natin kalimutan. Ano pa? Yung sakramento ng kumpisan. May healing properties po yung sakramento ng kumpisan. Kasi kung minsan, bakit tayo nasa sukatan? May mga bagay na hindi pa tayo napapatawa. Nagsasaniwan ng sugat eh. Kaya di ako kalimutan yung sa mga cancer patients. Sinasabi ko, kasi hindi naman alam din naman ng mga psychologists natin. Kaya kung kamisang lumalala yung cancer, bakit? Puno ng sama ng loob. Napupuno ng galit. Bahagi yun. Na makita natin yung alin. Kaya kung sasabi natin iba, bakit nahirapan ako magpatawad? Kasi isang dahilan kung bakit nahirapan na magpatawad, bakit? We do not recognize the power of God to forgive. Nakakalimutan natin yung kapangyarihan ng Diyos na sa gitna ng laki ng ating kasalanan, pwede kang patawarin. At dahil doon ka kukuha ng lakas natin, para tawarin mo rin yung taong nagkasala sa iyo. Paano mo mapatawad yung taong nagkasala sa iyo? Saan ako
Sa sarili mo, hindi. Hindi kang makakuha ng lakas sa sarili mo para mapatawad mo yung taong nagwalang iya sa'yo. Hindi. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad ng Diyos. Isan mo makatanggap yun? Sa sakramento ng isa. Kaya bahagi mo yun. Pagkakataon ako sana yung makita po natin. Pero bahagi rin mo na makita rin natin sa Ebanghelyo natin pinamanik natin. Sabi nga natin, lumapit tayo kay Jesus na nagpapagaling. Pagkakataon na kung saan yung makita ko natin, medyo iba pa yung tema na binanggit ko rito, ni Jesus doon sa anak niya si Jairus. Ano sabi niya, hindi patay ang bata. Kasi kung tutuusin sa atin, yung strict term na patay, kasi wala talaga tutuusin yung patay. We're always in connection with the dead. Kaya nga nung sabi niya, hindi patay yung bata, natutulog lang. So, kung tutusin, hindi tumutukoy natin. Kung tutusin yung mga patay lang, kung tutusin sa atin, yung mga nasa impyerno. Pero yung mga kapatid natin, mga natutulog lang yun. Yung mga namatay natin mga kapatid, bahagi yan, muling bubuhayin niya ng Diyos. Pagkakataon na makita ko natin. Kaya nga, bahagi rin mo na makita ko natin ang mahal na Birhen Maria bago umakit sa langit ni sabi nga natin, natulog. So, pagkakataon na kung saan ay makita rin mo natin. Kaya, mahalaga po yung elemento natin, yung salitang sinabi ni Jesus, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Bakit? Kasi ang dulot na Jesus ay buhay. Buhay na ganap. At buhay